So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 7, Wednesday. So umpisahan na natin. Meron tayo ritong dalawang verses at syempre nakafocus tayo ngayon sa John 6. So sa John 6:51, I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he shall live forever, and the bread which I will give is my flesh, given for the life of the world. Babasahin ko na rin yung 53, sabi rito. Jesus therefore said to them, Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within yourselves. Amen. So itong mga words na ito, gospel talaga ito. Hindi lang ito para sa mga believer, ito ay para rin sa mga unbeliever. At hindi lang para sa mga unbeliever, para din sa mga believer. Kasi dito sa mga verses na ito, binabanggit ang Panginoon bilang buhay. Kapag kinain mo, ininom mo, magtataglay ka ng buhay. Yan ay para sa mga unbeliever. At sa mga believer naman, dapat tuloy-tuloy mong kinakain ng Panginoon upang sa ganon, magkaroon ka ng nourishment. So, yun. So, magbabasa na ako. For us, the work of God is nothing other than eating Christ, receiving Him, and living by Him. Daily we must eat Christ in order to live by Christ. Today's problem is not work, but life. What kind of life do you live? Are you satisfied with the life you are living? If you do not eat and drink of Christ, you simply do not have life. If you do not have life, how can you live? So tama naman. Para mabuhay, kailangan ng buhay. Ang buhay ay para mabuhay. So, yun yung sinasabi sa atin dito. At ang pinaka-main work ng Diyos ay ang ibigay si Kristo bilang pagkain ng tao. So, yan yung sentrong gawain ng Diyos. Ito ay, kung tutusin, tumutugma siya sa original na plano kasi ng Diyos. Nilikha niya ang tao. Ang gusto niya, ang tao ay kumain sa kanya. So, hindi naman niya inutusan itong gumawa Pagkatapos niyang ilikhain ng tao, ito ay nilagay niya sa harapan ng puno ng buhay para kumain. At ang puno ng buhay ay sumasagisag sa Diyos bilang pagkain natin. At ngayon naman, binigay niya ang anak ng tao. Ito ay walang iba kundi ang kanyang anak, na si Jesucristo, na siya mismo ang nagsabi na siya ay tinapay ng buhay. At siya ay pwede nating kainin at pwede nating inumin. So yan yung layunin ng Diyos sa tao. At bilang mga believer, ito din yung yung simpleng paraan para tayo ay umiral bilang isang Kristiyano. Kung tatanungin niyo ako, Brother Danny, paano ba mabuhay ang isang Kristiyano? Paano ba maging isang tamang Kristiyano? Ito, araw-araw kumain ka ng Kristo. Uminom ka, kumain ka, at ibuhay mo siya. Yan ang buhay Kristiyano. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ibuhay natin si Kristo. Ito rin yung sinabi ni Paul sa Philippians. Sabi niya, sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. So, tumugma siya. So, pag tinanong mo, Paul, paano ka ba nabubuhay bilang Kristiyano? Sasabihin niya sa'yo, sa akin ang mabuhay ay si Kristo. Yun. So, hindi talaga siya work. Hindi siya nakasentro sa work. Ang buhay ng Kristiyano ay nakasentro sa pamumuhay na dapat nating ibuhay si Kristo. Pag ibinubuhay mo si Kristo araw-araw, ayos na ayos ka na. Ayos na ayos ka na.
Pero ang tanong, paano mo siya ibubuhay kung hindi mo siya kinakain? Oh. Ang pagkain ang nagbubunga ng pamumuhay. Amen. The divine thought is not to work for God, but to take Christ as our food and drink. By eating and drinking of Christ, we will be filled with Christ. Then we can properly live for God. Amen. So yun, properly live for God. How? By eating and drinking Christ. So wag nating kalimutan na ang gusto ng Diyos, ang kanyang ekonomiya ay ang bayan niya, ang mga believer, ang mga taong nanampalataya sa kanya, ay maging kahayagan niya. Yung ibuhay kasi kahayagan yun. Kung anong pinamumuhay mo, yun ang iyong kahayagan. Kaya pag tinignan mo, napakasimple. Ang problema lang natin, hindi tayo nasanay. Kaya ito ay isang pagsasagawa na dapat pasukin natin araw-araw. Mabuhay, ibuhay si Kristo. Paano? Kumain, uminom kay Kristo. Umaga pa lang, kumakain na. Umiinom na ng Espiritu. So yan yung, yan yung dapat na pamumuhay natin. So today's reading na ako. As the Passover Lamb, Christ shed His blood for our redemption, that God may pass over us. The Lord spoke of His blood, which is necessary for redemption. Amen. So yung dugo, binanggit siya kasi sa Kapitulo 6 ng John, yung dugo. Sabi niya, yung dugo niya ay inumin. So ang konsepto rito, ang dugo kasi ay para sa katubusan. Para sa katubusan. So, pinakamagandang pagsasalarawan kasi ng katubusan natin ay yung Passover Lamb doon sa book ng Exodus. So, nung gabi na yon, binigyan tayo ng isang magandang pagsasalarawan tungkol sa Passover. Tungkol sa katubusan sa pamamagitan ng Passover Lamb. So, inutusan ng Diyos ang mga Israelites na magpatay ng kordero. At yung dugo ng kordero, ipahid nila doon sa hamba ng pinto. Doon, pinatay nila yung kordero, kinain nila yung laman, kakainin nila. Tapos yung dugo, hindi nila kakainin. Physically, sa lumang tipan, yung dugo, hindi iniinom. Kundi, so hindi siya ginagawang dinuguan. So yung dugo ay hindi kinakain. Kaya sa lumang tipan, ang dugo hindi talaga kinakain yan. Physically, hindi rin iniinom yan. Ito ay pinahid nila. At sabi ng Diyos, when I see the blood, I will pass over you. Na kung tatagalugin mo, kapag nakita ko yung dugo, lalampasan ko kayo. Bakit ganun? Kasi nung gabi na yan, lahat ng mga bahay na walang dugo, may mamamatay. Ibig sabihin, may paghahatol. Yung panganay na lalaki, mamamatay. So, yun yung sitwasyon. Pero pag nakita niya yung dugo, lalampasan niya. I will pass over you. Kaya yung lamb, tinawag siyang Passover Lamb. Yun yung nagligtas sa kanila mula sa paghahatol. So, ganun ang nangyari noon. Kaya lang, sa New Testament, binanggit yung dugo ng Panginoon na inumin mo. Ang ibig sabihin nito, tanggapin mo. So, yun lang, manampalataya ka at tanggapin mo. Ibig sabihin, paniwalaan mo siya. Pero ang paniwalaan kasi sa Biblia ay tanggapin. Kaya ang ginamit niyang word, inumin mo. Sapagat ang prinsipyo ng pag-inom ay pagtanggap. Sa Biblia kasi, kapag hindi mo tinanggap, hindi yan pananampalataya. Ang ibig sabihin ng manampalataya sa Biblia ay tanggapin mo. Ayan, so medyo malinaw na tayo. Brother, bakit ba sa New Testament inumin? Kasi sa New Testament, tanggapin mo, hindi ka lang maniwala, kundi tanggapin mo. Kaya inumin mo. So, ganon.
Amen. At the time of the Passover, the blood of the lamb was applied to the doorpost. Yet in John 6:53, the Lord Jesus spoke about drinking his blood. To drink means to receive. Oh, tama naman. To drink means to receive. Hence, to drink the blood is to receive it. The significance of eating and drinking is to receive something into our being. To eat the Lord's flesh and to drink his blood, therefore, is to receive the Lord's flesh and blood into our being. To eat is to take food into us to be assimilated into our body organically. To eat the Lord Jesus is to receive him into us to be assimilated by the regenerated new man in the way of life. The principle is the same with drinking. Amen. So dito binanggit sa atin ng malinaw. Yung eating, drinking ay parehong isa lang ang meaning niyan, to receive. To receive. Ang ibig sabihin, tanggapin mo siya. No? Ang paniniwala mo, dapat umabot do sa point na natanggap mo ang Panginoon. No? Natanggap mo ang bisa ng kanyang dugo. Natanggap mo ang bisa ng kanyang laman, no? Bilang tinapay ng buhay. Kaya pag nagpipreach tayo ng gospel, diba? Pag nagpipreach tayo ng gospel, lalo ako kasi pag nagpreach talaga, ini-emphasize ko yan. Manampalataya kayo. Pero hindi sapat na yung sumang-ayon lang kayo. Kailangan ang pananampalataya nyo ay umabot na tinanggap nyo ang Panginoon. Papasukin nyo siya sa inyo. Tanggapin nyo siya. Buksan nyo yung sarili nyo. At magdasal kayo, Panginoon, pumasok ka sa loob ko. Gusto kitang tanggapin ngayon. So, ganun yung gospel. Hindi lang siya. Kasi minsan nakapanood ako ng gospel ng isang denomination. Sino na nanampalataya sa Panginoon? Taas ang kamay. Taas ng kamay. Taas ang kamay. O yan. Ayan na. Okay na yan. Tumaas na kayo ng kamay. Hindi. Sa Biblia, dapat i-receive mo sa panalangin. Tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Tinatanggap ng hayag. So, ganun ang gospel. At ganun ang sinasabi sa atin. Kainin mo. Inumin mo. Halimbawa, naglagay ako dito ng tinapay. Tapos may panulak. May kape. Kainin mo, inumin mo yan. Pag hindi mo yan kinain at ininom, hindi mo yan tinanggap. So, ang linaw. So, ang Panginoon, ang linaw. Sabi niya, ako ang tinapay. Ang kumain sa akin. Sabi niya, hindi na magugutom. At ang aking dugo ay inumin. Kainin nyo. Inumin nyo. Magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw. Kaya lang yung mga karamihan, ako, ang Panginoon, ginawa mong tinapay. Yung dugo niya, gusto mong inumin. Yun ang sinasabi sa Biblia. Iba kayo. Amen. Okay, so. Oh, Lord Jesus. Amen. Nasaan ba ako? Okay, so ito na. In verses 54 and 55, the Lord Jesus continued saying, "He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up in the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink." ang ulit-ulit. Pag hindi nyo pa naintindihan yan, ewan ko na. No? Sinasabi niya talaga, diretso. No? Sasabihin natin, bakit natin kailangan inumin? Bakit natin kailangan kainin? Ito na nga, sinasabi. At sinasabi natin, ang inumin at kainin ay tanggapin. So, ang linaw naman yan. Di ba? Kung may tinapay at kape, kainin mo yung kape, nguyain mo, i-masticate mo, tapos lulunin mo. Yun, tinanggap mo siya. At yung kape, inumin mo, tinanggap mo siya. Kaya yan yung sinasabi natin.
na ang Panginoon, ang kanyang gustong maintindihan ng mga tao ay tanggapin siya. Buksan niyo yung sarili niyo, hayaan niyo ako makapasok sa inyo. Maging buhay niyo at maging pamumuhay niyo at maging tustos ng buhay. Kaya dito sa preview natin, kailangan ulit-ulitin natin ito. Kasi pag binasa niyo lang, baka pagkabasa, wala na kayong, wala na na-impress sa atin. Hindi. Kailangan ito, maintindihan natin, na ang gusto ng Panginoon, tanggapin mo siya mismo. Dapat siya yung realidad. Siya yung realidad na tinanggap natin. Okay. Ito. Here, flesh and blood are mentioned separately. The separation of blood and flesh indicates death. Here, the Lord Jesus clearly indicated his death. That is, his being slain. So, tama naman. No? Bukod niyang sinabi yung dugo at yung kanyang laman. Na ang ibig sabihin nito, separate. Para bang pag naglo-Lord's table tayo, di ba? May separation diyan ng tinapay at saka ng saro. At yan ay paghahayag ng kamatayan ng Panginoon. Kaya sa Lord's table, yung death niya, hindi naman natin pinipraise, kundi yon ay dinidisplay. Ang ibig sabihin ng dinidisplay, pinapakita. Tayo ang pinibigyan ng pag-aalaala nang nandun sa hapag ng Panginoon. Una-una, ang Lord's table ay upang alalahanin ng Panginoon. Alalahanin siya, purihin siya. Pero, merong isang bagay dyan na tayo naman ang pinapaalalahanan. Yun ay ang separation ng bread at cup na sumasagisag sa kamatayan. Kaya ang kamatayan niyan naka-display upang maalala mo na ang Panginoon ay namatay para sa iyo. Ganun. At isa pa, itong separation ng cup at bread na nagpapakita sa atin ng kamatayan, dinidisplay din natin sa mga mata ng mga principalities, mga anghel, maski mga demonyo, mga nakatingin lahat yan. Kikita nila yung separation, nakita nila, death yun. Kinikilabutan sila. Kasi yung death ng Panginoon ay redemption. Na ang ibig sabihin niyan, unang-una, tayo ay kasamang namatay ng Panginoon at hindi na tayo pwede pang hatulan. No? At yung dugo niya, no, ay nagsasalita na nagsasabi, siya ay namatay na para sa atin. So ito ay naging blessing sa atin. Pero sa mga masasamang espiritu, ito ay matinding blow sa kanila. Kasi yung kamatayan ng Panginoon, yun ang nagwasak kay Satanas at mga principalities ng kadiliman. Kaya ang tindi ng separation na yan. Kaya sa pagsasalita, bukod niyang sinabi yung laman niya, at bukod din niyang sinabi yung dugo niya, upang bigyan tayo ng isang matinding pahiwatig ng kamatayan ng Panginoon. Amen. So hindi siya halo-halo. Amen. Okay, so he gave his body and shed his blood for us that we may have eternal life. To eat his flesh is to receive by faith all that he did in giving his body for us. To drink his blood is to receive by faith all that he had accomplished in shedding his blood for us. So may emphasis dito. Yung laman niya, okay, ay tinatanggap natin, no, sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ng kanyang ginagawa o ginawa para sa atin. No, so kaya nga ang pagtanggap sa Panginoon nangangailangan ng pangunawa din. Kailangan maintindihan mo rin. Katulad ng significance o kahalagahan ng kanyang kamatayan sa laman. At ganoon din ang kahalagahan ng kanyang pagdaloy ng dugo niya. Meron din siyang kahulugan.
ito ay sumasagisag sa lahat ng naisagawa niya para sa atin. No, na tinatanggap din natin. Kinikilala natin at pinananampalatayanan natin. So yan ang ibig sabihin ng pagtanggap sa laman ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkain. No? At pagtanggap ng dugo ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-inom. So may pagkain dyan, merong pag-inom. Amen. Amen. So in John 6:56, the Lord Jesus went on to say, "He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him." The words "I in him" indicates that the Lord Jesus had to be resurrected so that he could abide in us as our life and life supply. So dito sa mga words dito, meron ding indication ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya sabi niya, pag uminom kayo, kumain kayo, uminom kayo, kayo ay mabubuhay sa akin at ako ay mabubuhay sa inyo. Unang-una, binanggit sa atin yung kamatayan, di ba? Yung separation. No? Pero paano mangyayari na kung namatay na siya, paano siya mabubuhay sa atin? No? At tayo ay mabubuhay sa kanya. Ibig sabihin, may resurrection. Siya ay nabuhay na muli upang siya ay mabuhay tungo sa lahat ng mga tumanggap sa kanya. No? Hindi lang siya mabubuhay tungo sa atin, tayo ay mabubuhay din tungo sa kanya. Magkakaroon ng isang pamumuhay. At yan ay mangyayari dahil sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya ito, binigyan din niya ng pansin yung resurrection. Amen. As the Passover lamb, Christ not only shed his blood for our redemption, he also imparts his life into us for our nourishment. Concerning this, in verse 51, the Lord Jesus said, "I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he shall live forever. And the bread which I will give is my flesh, given for the life of the world." Amen. So yung bread, ito, another thing na kailangan maintindihan natin. Yung bread, hindi lang siya nagbigay ng buhay na walang hanggan. No? Kundi ang bread, ang emphasis niya ay nourishment. Ang tinapay ay nourishment. No? So, lahat tayo naintindihan natin, what is nourishment? Physically kasi ganyan eh. Ang kinakain natin na pagkain physically ay for nourishment. Ibig sabihin, meron siyang effect. No? Lalo na sa ating buhay. Sapagkat kung hindi ka kumain, hindi ka mabubuhay. No? Kaya itong tinapay ng buhay, binigay ng Panginoon sa atin upang in-nourish tayo. Pero matindi ang effect nito. Ang nourishment niya ay mabuhay ka magpakailanman. So yun yung effect ng nourishment ng tinapay na ito. Hindi ka na mamamatay, mabubuhay ka eternally dahil sa pagkain ng tinapay na ito. So yan yung klase ng nourishment na binigay niya sa atin. At ito, applicable ito sa panahon na ang isang tao ay nanampalataya. Pero ang nourishment naman, daily rin. Upang sa ganon, araw-araw magkaroon ka ng lakas para ibuhay mo ang Panginoon. So ang bread ang magbibigay sa iyo ng nourishment. Okay. Tapos sabi niya, bread is of the animal life and is only for feeding. Flesh is, ulitin ko. Bread is of the vegetable life. Vegetable life. Okay. So yung bread, vegetable life siya. So alam natin yung mga pagkain, meron dalawang klaseng life siya. Vegetable life, animal life. So dalawa siya. So yung bread belongs to vegetable life and is only for feeding. Okay, so ang significance ng vegetable is for feeding. For feeding. Okay.
Tapos, flesh is of the animal life. Okay, yung flesh naman is of animal life. And it's not only for feeding, but also for redeeming. So, ang ibig sabihin, dalawa ang impact ng flesh at blood. Yung flesh for feeding. Vegetable life siya. Kasi ang bread is made of flour o barley. Lahat yan, vegetable yan. At yung lamb naman, okay, ay animal life. Yung dugo ay galing sa animal. Redemption naman siya. So, isang feeding, isang redemption. So, kompleto siya. So, ang buong gawain ng Panginoon sa atin ay upang bigyan tayo ng nourishment. At upang ibigay o dalhin din sa atin ang redemption. So, ang impact kasi ng redemption, merong namatay para sa atin, para tayo ay hindi mamatay. So, nandun yung concept ng substitution. Kaya yung death niya is substitutionary death. Isang humahaliling kamatayan na pinapatunayan ng dugo. Kasi yung dugo ay buhay. Dahil lumabas na yung dugo, ibig sabihin, may namatay na upang hindi ka na mamatay. At ang resulta ng redemption is life. Oo. Nagbunga siya ng buhay. Kaya sa pamamagitan ng redemption, na-save tayo at nakatanggap tayo ng buhay. Sa pamamagitan naman ng nourishment, tayo ay kumain, napalakas tayo at pwede nating ibuhay ang Panginoon. So, kumpleto siya. Nourishment para mabuhay ka sa Panginoon. Okay? So, redemption upang hindi tayo mahatulan at sa halip, magbunga ito ng buhay na walang hanggan. So, yan yung pinapakita sa atin. Amen. Okay, so pakinggan nyo to. Before the fall of man, the Lord was the tree of life, which is only for feeding men. After man fell into sin, the Lord became the lamb, which is not only for feeding men, but also for redeeming him. Ayan, so malinaw. Nung bago ang fall, bago natisod ang tao, ano meron? Tree of life. Diba? Wala namang hindi naman kailangan ng redemption eh. Bago natisod ang tao, walang redemption. Pero, kailangan natin ng nourishment. Kaya nandun yung tree of life. At ito ay sumasagisag sa bread of life na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pero pagkatapos ng fall, kailangan na ang Lamb of God. Kaya sa Genesis di ba? Pinakita na sa atin yung kordero na pinatay. At yung kanyang balat ginawang balabal ng tao. Redemption yun. Yun ay redemption. Nang ibig sabihin, yung coat ay sumasagisag kay Kristo bilang naging takip natin upang hindi na tayo makita ng Diyos na isang natisod na tao. Para sabi niya, okay ka na. So, yan yung kwento. Pero lahat ng ito ay tinupad na ng Panginoon nung siya ay dumating. Siya ay namatay, ang kanyang katawan ay nabasag. Naging bread of life na siya. Sa kanyang pagkakatawang tao, binigay na niya yung sarili niya bilang tinapay ng buhay. Diba? At yung kanyang dugo ay dumaloy bilang katubusan natin upang alisin ang ating mga kasalanan. At maibalik tayong muli sa Panginoon na siyang bread of life. So yan yung significance o kahalagahan o ibig sabihin ng kanyang laman at kanyang dugo. Amen. In John 6:51b, the Lord Jesus tells us that His flesh would be given for the life of the world. The Lord gave His body, that is His flesh, dying for us that we might have life.
Amen. So yan. So ang Panginoon, ang kanyang laman na binigay niya ay nagresulta ng buhay sa sanglibutan. Kung hindi siya namatay, kung hindi dumaan sa kamatayan ang kanyang laman, walang buhay dito sa sanlibutan. At itong buhay na ito ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ang sangkatauhan, upang maligtas, dapat manampalataya, tanggapin niya ang Panginoon. Amen. So, malinaw. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa na kung saan ikaw ay namatay bilang kordero ng Diyos upang sa pamamagitan ng iyong kamatayan, Panginoon, kami ay makatanggap ng buhay. At sa pamamagitan ng iyong pagdaloy ng dugo, kami natubos mula sa aming mga kasalanan. Panginoon, ngayon, ikaw ang aming buhay na walang hanggan. Ikaw din ang tustos ng buhay na siyang araw-araw kinakain namin at iniinom namin upang sa pamamagitan nito, maihayag ka namin. Amen. Amen.